Isang maaliwalas na araw po sa ating lahat. Inaanyayahan ko na naman kayo para samahan kami sa aming mga ganapan for today's video. Dahil kinulang si tatay ng semento sa kanyang ginagawa. Ito nga at sumabay na naman ako sa mga bata para pumunta ng bayan. Bili ulit tayo ng semento mga nanay. Ito naman kasi ang hirap dito sa atin. Malayo sa bilihan. Hindi naman kasi pwedeng sobrahan ng bigat ang tricycle. Baka kasi masira ng hindi oras. At sa ngayon gusto ko namang ipakita ang kalsada natin sa nagdaang bagyo. Ganito na ngayon ang pinaghirapan natin mga nanay. Napakalalim ang mga dinaanan ng tubig. Kailangan na naman natin uling ayusin ito. Pero sa ngayon wala pa tayong oras para ayusin. Makikipark muna tayo sa kabahayan. Kung nakikita nyo, inubos na ng tubig ang lupa. Tinangay ito papunta sa mga bukid. Si Bengtot naman napagtripan ang mga nag-iingay na aso. Iniskip ko na pala ang video natin mga nanay. Ito na pala ang ganap natin pagkagaling natin ng bayan. May nadaanan kasi kami nagtitinda ng tinapay sa daan. At hindi pa naman ako nag-almusal. Kaya ito bumili muna tayo. Pagkatapos ito na nga nagmamadali na tayong umuwi. Ganda naman ng timing ni tatay. Dahil pagkatigil namin ito sa labasan, nandyan na pala siya agad. Kaya naman pala walang sumasagot sa kabilang linya. Habang tinatawagan ko siya sa two-way radio. Nasa daan na pala siya papunta rito. Mabigat kasi ang daladala natin. Kaya kinailangan na naman natin ng paragos. Isinabay ko na rin palang pagbili ng tiles para sa lababo natin sa dirty kitchen. Napakahirap kasing linisin ng lababo dahil magaspang. Hindi pa naman ikakabit ni tatay ang tiles agad dahil marami pa siyang kailangang tapusin. Pero bumili na ako para kapag may time na siya, magagawa na niya anumang oras na gusto niya. Pagkatapos naman nilang ayusin ng karga ng paragos, binalik na ni Balang tricycle sa pinagpaparkingan at kami naman ni tatay naghahanda na rin sa pag-uwi. Sumunod naman agad si Bile sakay ng kanyang motor. Pinipilit niya akong sumakay pero natatakot ako. Baka lumipad ako sa may bukid. Kaya yun, tinawanan lang ako. Bale nang maglakad dahil wala naman akong dalang mabigat. At isa pa, sanay naman tayong laging naglalakad. Napakaganda na naman ng panahon. Napakatindi na naman ang init ng araw. Kaya naman pagkababa ng karga ng paragos, naisipan namin magbilad ng palay. Kailangan na nating magpakiskis. Dahil kung hindi, uubusin na lahat ng daga ang mga palay natin. Dito, pinaliguan naman ni tatay ang kalabaw. At ako naman pumasok na sa bahay nila Brile. Ito kasi natin inilagay ang palay pagkatapos ng anihan. Grabe mga nanay, dami ng pinagkainan ng mga daga. Napakasayang, kami ang nagtanim, iba ang kumain. Yung kagustuhan namin huwag munang magpakiskis hanggang kaya pang bumili ng bigas. Pero ito naman ang nangyari dahil yung 15 sacks nagiging 12 na lang. Nabilad na namin ang mga palay noon. Pero hindi kasi maiwasan na lalambot ang palay dahil sa lamig ng panahon ng bumabagyo. Kailangan nating makasiguro ng magandang pagkakakiskis nito. Kaya kailangan nating ibilad ito uli mga nanay. Naglabas pala sila tatay ng 5 sako para ibilad. Kinuha ko naman ang mga lona at nauna na ako doon sa kalsada kung saan tayo magbibilad mga nanay. Dahil malapit lang naman, 4 ang dala ng paragos at ang isa dinala naman ni tatay. Dito pala namin naisip magbilad dahil dito tuyo ang lupa at talagang maghapong maaarawan. At eto nga, pinagtulungan na namin inasikaso ang pagbibilad para mas madaling matapos mga nanay. Abay, magrereklamo talaga ako dito kapag iniwan nila akong mag-isa. Sa tindi pa naman ng sikat ng araw. 5 sako pa naman ang ibibilad. Magiging tutong na ako nito pagkatapos. Si tatay pala ang nagbilad sa unang lona. Ako naman sa pangalawa. At syempre, si Bal naman ang pangatlo.
Ito na nga mga nanay, pagkatapos namin magbilad ay umuwi na kami ng bahay. Kinuha ko naman ang hindi pa natuyo sa mga nilabhan ko kahapon para maibilad uli sa araw. Marami pang ganap pagkatapos neto pero hindi ko na lang nakinuhanan ng video. Pagkatapos nagpahinga na rin. Kinahaponan nga itinuloy na naman ni tatay ang kanyang ginagawa dito sa may kulungan. Hindi na namin siya natulungan mga nanay dahil si Bral pumunta naman sa taas at nag-ayos ng motor. Ako naman pinuntahan ko na ang mga bilad nating palay para maisako na. Kanya-kanyang gawain na naman tayo. Tara mga nanay, samahan niyo ko dito. Dahil nakakonsentrate ako sa aking ginagawa, hindi ko na malaya na may tao pala sa likuran ko. Nagulat na lang ako nang magsalita. Pala ay ang pinsan ni tatay mga nanay, si Manong Tony. Pangatlong sako na pala ang natapos natin. At ito na pala ang pang-apat mga nanay. Alas 4 na pala ito ng hapon. Pero napakatindi pa rin ang init ng araw. Dagdag pa ang sobrang alikabok na nanggagaling sa palay. Pero tiyagaan lang talaga ang ganitong mga trabaho. Gusto mong kumain? Syempre magtiis ka. May isang sako pa tayo pero titiklopin muna natin ang ating pinagbilarang lona para mas madali na lang mamaya pagkatapos kong isang sako pa. Nauhaw tuloy ang person pagkatapos kong uminom at naramdaman naman ang sobrang init ng araw. Sumilong ako saglit. Sakto naman ang pagdating ni Bal galing sa pagsusundo. Ibinaba pala niya ang tricycle para paghakot ng mga palay papunta sa taas. Pero dumiretso muna sa bahay para tanggalin ang pinto nito. Binalikan ko naman ang palay na hindi ko pa naisasako. At napansin ko hindi pa pala ito na i-blower. Naku, mapapasabak na naman tayo sa pagtatahip. Wala naman tayong magagawa tungkol dito mga nanay kaya gawin na lang. Nakalimutan siguro ni tatay ito noon. Eto, tahip-tahip muna tayo. Sigurado ako maaga na naman ang tulog natin dito. Maya-maya nandito na nga si Brile. Sinimulan na nga niya ang paghahakot ng palay papunta sa taas. At isinama pala niya ang kanyang kapatid. At dito naman biglang umiba ang direksyon ng hangin. Pero sanay na tayo sa ganito. Kasama lahat ang ganitong mga senaryo sa ganitong mga trabaho. Ganito na talaga ang alikabok ng palay kapag tuyo na. Sa wakas nga malapit na nating matapos ang pagtatahip.
Tinulungan naman ako ni Sian sa aking mga dalahin nang umuwi na ako. Wow, grabing pagod yarn. Abala pa rin si tatay dito at eto nga daw ang huli ng patong. Eto kasi ang hirap kapag nag-iisang gumagawa. Inuwi naman ni Bel ang 2 sakong palay. Sira daw kasi ang kiskisan dito sa barangay, kaya 3 na lang ulit nila sa taas. Dalhin na lang namin ang 3 sako sa kiskisan malapit sa bayan. Tinulungan naman ni Bel ang kanyang tatay dito. At dahil nga alas 6 na, pakain na rin ako ng baboy pagkatapos ko makapagsalang ng bigas. Nakita ko namang wala ng kahoy sa may lutuan sa loob. At dahil maliwanag pa naman, namulat muna tayo ng kahoy at nagsiba. Samahan nyo na lamang ako mga nanay habang gumagawa dito dahil wala na akong alam ikwento sa inyo. Papadilim na pala neto at sakto naman tapos na si tatay sa pag-aasintada at dito ko na naman tinatapos ang ating mga kaganapan for today's video mga nanay. Salamat sa inyong panonood. Abangan na naman ang aming mga kaganapan bukas. Bye!